ano lang po, lahat ng mga sasama ninyo, sasabihan nyo lang po, ipapadalaran nyo. Hindi po totoo yung nagbibigay ng 3K. Yan. Baka kasi mamaya, may mga tao isama ka. Diba? Jen, sama ako na. Hindi totoo yun? May taranta. Hindi totoo may ibibigay? May nagpakalat ng loko-loko ata yun eh. Parang gusto nyo, huwag nyo yung tuluyan. Ganyan. Baka kasi Diba? ang maging mangyari yan, Jen, dahil ayaw mong magrarally yung galit sa korupsyon. Oo. Baka mapagbintangan ka na kakampi mo yung mga korap. Diba? Ang nagpapakalat na mga vloggers na yan, yung mga maka-administrasyon. Sa maniwala po kayo at sa hindi, titignan ninyo. Kasi hindi naman ito babatikusin ng mga iba kundi ang maka-administrasyon lang Kahit pansinin ninyo, sino yung mga bumabatikos, sino yung mga kumu-question, sino yung mga may ayaw, tingnan ninyo mabuti kung totoo yung sinasabi namin o hindi. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming mga taga-subaybay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol po dito sa kumakalat po na fake news, tungkol po dito sa rally na isasagawa po ng Iglesia ni Cristo sa Nobyembre 16, 17 at 18 dyan sa Luneta Grandstand, mga kababayan. Meron po kasing loko-loko na nagpapakalat na lahat daw ng mga pupunta ay babayaran ng 3K. Pinondohan daw na magbibigay ng 3K sa bawat isa. Ito po ay napakalaking fake news po ito, mga kababayan. Huwag po kayong magpapaniwala po dyan. At yan nga po ang naging topic dito sa aming ipapapanood po sa inyo sa programang Saganang Mamamayan with Kuya Jen at Kuya Nelson Lubao sa Net25 News and Information, mga kababayan. Makinig kayo at manood po kayong mabuti, lalo na po doon sa aming mga kababayan na gustong sumama dyan sa rally na yan, mga kababayan. At sa lahat po ng aming mga kapatid, sana po ay ma-share nyo po ito nang sa ganon ay makarating at mapanood nitong nagpapakalat na loko-lokong ito na bibigyan daw di umano ng 3K ang mga pupunta sa rally. Inuulit po namin, yan po ay isang napakalaking kasinungalingan at fake news po yan. Siguro ay panoorin natin ang video ito para malaman natin kung ano yung totoo, mga kababayan. Ito po yung video. At speaking of doon, nabanggit mo pati ba mga hotel ay pwedeng i-avail yung 11-11? Yes, ngayon. Ganun ba? Ang problema, Jen, Nag-inquire ako doon sa paligid ng Luneta, tsaka lahat puno na Manila, yun nga, puro fully book. Bakit ba fully book? Ang schedule ko ay 16, 17, 18 gusto ko sana ituloy hanggang Biyernes na para kahit paano. Isang buwan na, isang buwan para sipol-sipol. Para kahit paano makapag free breakfast man lamang doon sa Pero wala na, puro Hindi, ang gawin mo kung halimbawa wala ka nang makita doon. Pwede naman dito sa bandang basta along Top Avenue. Umabot na nga ako ng Malate hanggang Kalaw Oo, dito. Puro loaded Ay, lahat. dyan sa may Binondo area. Basta Binondo, isipin mo kabilang yung, side, basta malapit sa sa LRT. Kasi madali, Hilpuyat lang. Pagbaba mo ng Hilpuyat. Sasakay ka na lang. Tama, no? Baba ka ng Ang UN Avenue. Pwede. Ang pinakahuli, yung Century Park na, medyo malayo-layo pa rin yun Okay, pero kung lalakarin mo na, kung marami naman kayo maglalakad, di ba? Oo. Exercise na rin yun. Okay, tama. Tatlong araw na ganun. Di okay. Tama, i-avail na natin yan. Yaman din lamang. Pwede ho yan lahat ng mga barkad, mga kaibigan niya, pwede ho ipag-anyaya yan Oo. Pero kung taga Maynila ka na, wag ka na. Bayan na ba? Doon ka na. Hindi gusto kasi naka-aircon dito Sa bagay. ano lang po, lahat ng mga sasama ninyo, sasabihan nyo lang po, ipapadalaran nyo. Hindi po totoo yung nagbibigay ng 3K. Yan. Baka kasi mamaya, may mga tao isama ka. Diba? Jen, sama ako na. Hindi totoo yun?
may taranta. Hindi totoo may ibibigay? May nagpakalat ng luko-luko ata yun eh. Ba't sabi sa akin, merong may ibibigay din sa akin? Ay, iba pa rin sa'yo. Iba yung sa'yo. Yun eh, 3 araw kang nandun. Siyempre. Overtime. Yun. Pero hindi ho totoo. Yung may nagpakalat kasi, na may sapak ata yung luko-luko nun. Lahat daw ng pupunta nun eh. Bibigyan daw ng 3K. Baka 3 kilong ano yun, sabay bibigyan. 3K. Hindi ho totoo yun. Kasi may mga tumatawag, Jen, sama ako sa ganito. Kaya ako nililiwanag ko kagad. Kayo, baka may nag-ibig sa inyo, may mga kaibigan kayo. Pwede ho naman talagang pumunta. Hindi lang po eksklusibo sa isang grupo, sa dalawa. Pwede nyo po, mga kaibigan nyo, sama nyo. Pero liwanagin nyo, baka kasi mamaya, pagkatapos ng magkasamaan pa ng loob. Baka sabihin na, Jen, baka ikaw tumanggap pa na magkakasama tayo dito, hindi mo binigay sa akin yung 3K namin. Wala akong gano'n. Ang sabi ng mga taga, yung madalas mahila sa rally, ang mahal naman yan, sa 500 lang. Mga galing sa Payates, galing sa mga ganyan lugar, ano ha? Sa amin, kasi baka mo yan nasanay. Ayun po naman. Kaya ako nililiwanag ko kagad, ipagpapauna ko sa inyo ha. Tayo ay pupunta doon, pero wala akong ibinibigay na ganito, ganyan ha. Baka mamaya sabihin ba doon sa'yo, Jen, 10 tayo magkakasama eh. Naka 3K ka, 10 tayo, 30 million. Hindi mo binigay sa amin yung bahagi namin. Wala po, hindi ho totoo yun. Yan ho ay kathang-isip lamang. Kathang-isip nung ipinakalat ng may sapak sa ulo na nagbibigay daw ng 3K o binibigyan daw ng 3K yung mga pupunta ron o pupunta ron. Hindi po totoo yun. Wala pong ganon. Ano ha? Ang totoo, ay kanya-kanyang ngayon, yung mga gastos sa mga tutuluyan, di ba? Sarili. Yun ho'y malugod na ginagawa ng mga taong pupunta ron. Kusang loob. Kusang loob po nila. At yun ho ay bukal sa kanilang kalooban sapagkat yun ho'y pakikipagkaisa. Sa pagsasatinig noon hong mensahe para po sa iisang layunin na son. Ay, ito naman tungkulin kasi ho ng mga halimbawa, kahit anong bansa. Totoo. Tungkulin ng isang mamamayan ng isang bansa na yung bansa niya ay pangalagaan niya. Tama. Diba? Alam mo, nakita niya na ang bansa niya ay Ginigiyagis na maraming problema, di ba? Oo. Halimbawa, unahin muna natin, environmental. Yan. Environmental problem. Dapat, isa ang tinig mo na magsalita na dapat ang lagaan natin ang kapaligiran natin. Ayo po naman, bilang mga kabataan ngayon, di ba? Iyan ay isang tungkulin ng isang mamamayan. Totoo. At halimbawa naman, ang bansa mo ay nababalot naman ng korupsyon. Oho. Siyempre, yan ay hindi maganda sa isang bansa, lalo na para sa kanyang mamamayan. Totoo. Dahil hindi na ibibigay ang serbisyong kailangan, lalo na ng mga nangangailangan. Pati ang larawan sa daigdig, di ba? Ng bansa mo. Apektado lahat. Kaya bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, o ikaw sa Pilipinas, tungkulin ho natin yan. Hindi- At walang, yan ay obligasyon, ha? Totoo. At hindi po pwede na sabihin mo, hindi nyo, wala kang pakialam dito. Bakit kayo lang ba Pilipino? At yan ay ginagarantihan, Nelson, Ng saligang batas. Ng saligang batas. Ginagarantihan po yan. Regardless ng Opo. iyong paniniwala, Yan. ng iyong kasarian, Yan. kahit nga anong edad mo, di ba? Totoo. Kahit matanda, bata ka. Totoo. Kahit na nakapag-aral o hindi, Oo. mayaman o mahirap, Oo. may ngipin o wala. Yan. Tungkulin ng isang Pilipino na sumama at isatinig ang kanyang saloobin Oo. kaugnay ng mga pangyayari sa lipunan. Ayan, opo. Kaya wag niyo pong kung hindi kayo sasama, di okay. Wala problema. At may mga tao, di ba? Pero kung hindi kayo sasama, pipintasan mo yung mga tao pupunta ron. Parang Diba? sinabi mo, pag kayo naman kayo naman na nag-rally, pwede ba namin kayong ganunin? Sasabihin nyo, karapatan namin ito mag-rally. kaso Di ba? gaganyan. Ano ba, yung mga militanteng grupo, karapatan namin ito. Ibig Wag ba nyo kayo lang ba may karapatan? Pati nga mga pulis, pag hinarang ng pulis di ba? Huwag nyo kami harangin, karapatan namin itong tapos nung kami naman ni Nelson na mag-rally, parang gusto nyo, huwag nyo yung tuluyan, ganyan. Baka kasi Diba? ang maging mangyari yan, Jen, dahil ayaw mong magrarally
yung galit sa korupsyon. Oo. Baka mapagbintangan ka na kakampi mo yung mga korap, di ba? Oo Kasi nga. pinipigil mo yung boses Totoo. ng mga mamamayang gusto iayos ang takbo ng lipunan eh. Totoo. Ibig ba sabihin, pinoprotektahan ninyo? Oo. Ayaw nyo ng... Kasi kung kayo lang ang may gusto na linisin ang Pilipinas, ayaw nyo ba natutulungan kayo ng mas marami pang iba? Kayo? Di ba? Di ba? Natutuwa nga iba. Ay, nako, marami ang lalabas. May nagkakaisa. Di isang tinig yan. Malakas po yan. Ano? Eh, tsak ho, darating yan. Kumbaga, aaksyon ang dapat na maksyon kung sa bagay na yan. Dapat matuwa tayo. Opo. Galangan, respetuhan tayo. Kasi Ano? pare-pareho ang layunin natin na ayusin natin ang ating bansa. Di, alam mo, sa tingin ko, naiingit lang iba eh. Ayun ang problema. Ba't kapag kami nag-rally, 3 lang kami? Ba't pag kami nag-rally, ay ilang kaputol kami, hindi kami pinapansin, di ba? Naintindihan ko na, Jen, ang motibo. Ganon. Parang ayaw nila na maaagawan sila ng credit. Ganon. Na para bang Tama, hindi tama. kami ang nakapagpaayos ng Pilipinas. Hindi naman kami hindi tayo nakikipag-agawan ng credit dito. Tama. Di ba? Oo. Ito mas maganda na sumama kayo para lahat tayo. Oo. Pero kung kami ay babatikusin mo dahil bagamat pareho ang ating layunin na ayusin ang Pilipinas, parang gusto mo lang makipag-agawan ng credit, di ba? Totoo. Oo. Parang yung nakita ko yung post mo, Nelson eh. Parang si Boy DBD, Oo. nung sila nagrarally, di ba? Si Boy DBD, rally din na rally ng mga nakaraan yan. eh. Kaya nga, at ganun din naman na isinisigaw. Wala Accountability, di ba? Wala pumapansin sa kanila. Kaya, ngayon ito, hindi pa nga kami na, huwag nyo nang siraan, Boy DBD. Ano? Wala daw integridad. Oo. Walang integridad kahit isang linggo pa kayo mag-rally. Who you? Oo. Di ba? Kanino ba kinukuha yung integridad? Di ba? Sino ba ang Pilipino may integridad? Parang pagkakasama si Boy DBD, may integridad dito, kasama ako dyan eh. Ikaw lang ba ang may integridad sa Oo. bayang ito? Talaga naman, oh. Parang ganun sa'yo, no? Sarap lamasin, eh, no? Pero Talaga naman. minsan, Maya, matutuwa ka naman sa mga tao. kaya kasi kapag isipin mo, ganito lang yan dyan, ha? Oo. Para mas madali natin maintindihan. Kasi kung minsan, nalalabuan yung iba, eh. Idali natin doon sa madalas nating gawing halimbawa sa basketball. Ayan, alam mo, marami nakakailan siyempre. Madaling maintindihan. Halimbawa, Toyota, tsaka ano bang, Toyota, Crispa. masyado luma. Masyado luma. Hindi, kasi Masyado kapag yung luma. mga bago baka sabihin promotion eh. Total, wala ng Crispa. Wala ng Crispa, wala ng Toyota din. Toyota, eh. meron na. Wala na ngayon, wala na. Kasi, Oo. halimbawa lang. Oo. Toyota, Jaworski, di ba? Crispa, sina Hubalde, sina, Halimbawa lang, ang team mo ay Toyota. Ha? Oo. Sina Jaworski. Tapos kami ay Toyota rin. Oo. Pagka nagkataon na sa isang laro, kayo lang ang nag-cheer. Oo. Kami hindi kami naka-attend kasi Oo. nandun lang, hindi kami nakapunta. Oo. Hindi, siguro kami nakabili ng ticket. Oo. Nagkwatuwa, panalo Toyota! Ayun. Oo. Nung dumating na kami, tayo na 3 Jen, Oo. Toyota rin kami. Oo. Kasi, hindi kayo pwedeng magano rito. Para sa ano tayo Toyota? Parang gano'n, ano? Ganon. Pareho tayo ng team na sinusuportahan. Parang dito, parehong anti-corruption. Parehas ng layunin, Parehas oo. ng layunin. Parehas ng kagustuhan. Oo. Pero bakit ayaw mo kaming mag-cheer, di ba? Kasi hindi siya kasama. Ayun ang problema. Diba? Parehas kayong Toyota nung hindi ako nagpanalo diyan, di ba? Meron ganun eh. Ako nagpanalo diyan kasi tuwing tumitira si Jaworski, Oo. sumushoot kasi sumisigaw ako. Oo. Di ba? Oo. Hindi, nung ako sumigaw, sumute din eh. Hindi, ako lang ano ka. Yun nga. Awkward, napaka-weird, di ba? Yan. Sa basketball, walang ganun eh. Wala. Na nakita mo yung hindi ba hindi kayo pareho ng paniniwala. Oo. Hindi kayo pareho ng siguro ng kulay ng buhok. Oo. Hindi rin kayo pareho ng kahit ng lahi, di ba? Oo. Pero pagka pareho kayo ng team na kinakampihan, Ay, naku. hindi mo babatikusin yung Ay, syempre. wala kang karapatang maging May common friend tayo, common naman tayo eh, di ba? Kaya weird yung sinasabi nung loko-loko na yun. Oo. Di ba? Talaga naman. Kaya nga, kasi hindi daw sila, ayaw nyo sa mama. Tapos ngayon, nung kami ang gumawa,
Di ba? Wala daw integridad. Eh, ang problema, nung nag-rally sila na hindi naman tayo openly sumama, eh, hinahanap tayo dun eh. Eh, bakit kaya wala sila? Bakit ang tahimik ninyo? Eh, bakit nung mag-cheer na kami dun sa team, na pareho naman, Parehas naman ang team natin pala. hindi ba? Oo. So, napaka-weird ng ganun. Yun na nga. Alam na ng mga babayan natin. Totoo. Ay, naku. Anyway, nabanggit lamang namin ni Nelson Huyan, ano ha? Yung mga naghahanda para po sa Linggo, Lunes at Martes, abay, lahat po ng mga pang-uupat, ano ha? Kung ano-ano mga sinasabing negatibo, ay wag yun na lamang hupasin, wag na kayo makipag-away. Importante ay magkita-kita tayo doon. At yung mga gusto namang sumama, at meron kayong mga kaibigan na gusto sumama, okay po, welcome po yan. Pero liwanagin nyo, again, binibigyan ko ng dinner. So, ano ha? Baka kasi pagkatapos ng rally, manghingi ng 3K sa inyo. Hindi rin po totoo. Wala akong 3K na ibinibigay, ha? Wala po. Yan. So yun po mga kababayan, yung napanood po natin yung talakayan sa programang Saganang Mamamayan sa Net25 News and Information. At yun, nilinaw po ha, malinaw po yan. Hindi po totoo yung ipinakakalat ng napakaraming vloggers. Alam nyo yung nagpapakalat niyan mga kababayan ha? Yan yung mga vloggers lang naman po na eto real talk ito. Ang nagpapakalat na mga vloggers na yan, yung mga maka-administrasyon. Sa maniwala po kayo at sa hindi, titignan ninyo. Kasi hindi naman ito babatikusin ng mga iba kundi ang maka-administrasyon lang Kahit pansinin ninyo, sino yung mga bumabatikos, sino yung mga kumu-question, sino yung mga may ayaw, tingnan ninyo mabuti. Kung totoo yung sinasabi namin o hindi, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, katulad nga po ng sinabi sa Saganang Mamamayan, bakit mo kukontrahin? Para bagang kapag pinigilan mo o kaya binatikos mo o kaya ayaw mo na magsagawa ng ganitong pagkilos sa pangunguna po ng INC, para mong sinasabi na para mong pinoprotektahan, para mong ipinagsasanggalang yung mga korap, yung mga magnanakaw sa kapal ng bayan, mga kababayan. Hindi po ba ganon? Sige. Ano po ba ang layunin ng isasagawang pagkilos na ito, mga kababayan? Nasisimulan sa 16, 17, 18. Pangungunahan po yan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ba't paglaban sa korupsyon, transparency? Hindi po ba't yan ang ipinaglalaban? At marami sa ating mga kababayan na nauna na nagsagawa po ng mga pagkilos at rally, yan din ang kanilang ipinaglalaban, mga kababayan. Bakit nung sila, hindi kayo nagsalita? Wala kayong imik. At ang sabi nyo pa, nung iba naman, bakit wala yung mga Iglesia ni Cristo? Bakit tayo lang? Bakit tikom yata ang kanilang mga bibig dahil sa nangyayaring mga korupsyon? Ngayon at nag-schedule na, mga kababayan, eto na. Marami na pong batikos, marami na pong sinasabi ang iba't ibang mga hindi natin maintindihan kung anong uring mga tao ito, kung saang planeta sila nakatira, para bagang gusto nilang pigilan, binabatikos, kung ano-anong paninira ang kanilang ibinabagsak tungkol sa isasagawang kaisahan ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na maaaring sumama, makiisa sa pagkilos na yan, mga kababayan. Bakit ganon? Hindi ho ba? Ang gusto natin, mapanagot, makulong. Yan din ang sinasabi ninyo. Mapanagot, makulong kung sino man ang mga taong nagsamantala sa kaban ng bayan. Dahil dyan sa mga flood control projects na yan, na hindi nagawa ng maayos, kaya napakaraming nagbuwis ng buhay dahil dyan. Pagkatapos yung isisigaw na ito ng mga kababayan natin sa November 16, 17 at 18, pinipigilan nyo. Di pinagsasanggalang ninyo
ipinagtatanggol nyo yung mga magnanakaw. Hindi po ba gano'n? Napakalinaw po yun eh. Na sinasabi dito sa napanood nyo mga kababayan. Inuulit lang po namin para bigyan ng diin na ganito ang magiging resulta kapag pinigilan nyo ito. Sa halip na pigilan nyo, kung talagang ang layunin ninyo, mapanagot ang mga taong nagsamantala sa kaban ng bayan, makiisa kayo sa halip na bumatikos kayo. Mga kababayan, sumama kayo. Hindi naman po ito, sabi nga dito sa napanood natin para bagang yung credit nakikipag-unahan. Hindi naman kompetisyon ito ng credit, kahit sino pa yan. Mga kababayan, hindi na natin pahahabain ito. Kaya dun sa mga vloggers, yung mga vloggers kilala nyo po kung sino yan. Isa na dyan yung itong si Guzman. Pangalan nito, Mark Guzman ba to? Sino pa? Marami niyan, mga vloggers. Isa pa ito, si Jam Magno. Yan ang mga marami. At ito pa, isa pa ito na nagtatatalak na naman. Itong Epifanio Labrador na ito. At marami pang iba na mga vloggers, mga Salamat PBBM podcast, yung mga yan. Puro fake news ang pinakakalat. Ipinararating sa mga kababayan dahil lang dito. Mga kababayan, wala pong ibang layunin ang Iglesia ni Cristo kundi ang pagkakaroon ng isang mapayapa, ng isang maayos at isang transparent na demokrasya sa ating bansa. Kaya sa halip na kumontra, batikusin kung ano-anong sinasabi, sumama na lang kayo, mga kababayan, para mas marami, mas masaya, at siguro naman, sa dami natin, pakikinggan tayo, mga kababayan. Beno, hanggang dito lang ang aming maipaglilingkod po sa inyo. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras po kayo, datna ng bidyong ito at mapanood nyo ang bidyong ito, lagi po kayong mag-iingat. Ano man po ang inyong ginagawa.